Kung ikaw ay point guard, kailangan mo ng shooting para magtagumpay ka sa NBA. Maging katulad nila Stephen Curry ng Golden State Warriors o katulad ni Trae Young ng Atlanta Hawks o di kaya naman na si Damian Lillard ng Milwaukee Bucks. Pero may papakilala ako sa inyo na player na kahit wala siyang shooting, kaya niyang may pagsabayan at maging isang kahangahangang player gamit ang kanyang pambihirang IQ. Mga nakakabilib na pasa na akala mo siya ay magician. Mga pick na talaga nga namang mapapawaw ka. Siya si Rajon Rondo, two-time NBA champion. 2008 kasama sina Kevin Garnett, Ray Allen at Paul Pierce. Noong 2020 kung saan nakasama naman niya sina LeBron James at Anthony Davis. Siya rin ay 4-time All-Star, nakasama sa NBA All-Defensive Team ng 4 na beses at NBA Third Team noong 2012. Kinikilala na isa sa pinakamatalinong player si Rondo. Siya ay pang-14 sa career assist record. Oo, alam ko, isa ito sa pinaka-boring na record. Pero panoorin nyo naman kung paano niya ipasa ang bola. Mapa-behind the back pa man yan o no-look beauty. Isa rin si Rajon Rondo sa may isa sa pinakamagandang signature move sa NBA. Ang tawag dito ay Rondo Fake. Dahil nga sa takot ng mga defender sa kanyang passing ability, ginagamit niya ito na pang fake para sa easy basket. Pero dahil nga sa taas ng kanyang IQ, madami ang nagsasabi na si Rondo ay selfish o makasarili. Madami din ang kanyang nakaaway sa kanyang karir sa NBA. Andyan si Ray Allen. Pati na nga ang Dallas Mavericks. At syempre ang kanyang mortal na kaaway na si Chris Paul. Tara timahin natin ang NBA career ng isa sa pinakamatalinong player sa history ng NBA. Ito ang kwento ni Rajon Rondo. Si Rajon Rondo ay na-draft noong 2006 NBA draft. Kasabayan niya nga dito ay sina LaMarcus Aldridge, Brandon Roy at si Kyle Lowry. Siya ay pang 21 pick na kinuha ng Phoenix Suns at itinrade para sa Celtics for future first round pick. Itinrade nga siya ng Phoenix Suns dahil noong 2006 ito ay ang kanilang Steve Nash era. Di na nila kailangan ng rookie sa kadahilan ng contender sila. Samantalang ang Boston Celtics ay nasa rebuild phase. Sa kanyang rookie season, siya ay naging backup point guard para sa Boston Celtics at nag-average ng 23 minutes per game. Pero sa pagtatapos ng season, ipinakita niya na siya ang kanilang future starting point guard, kung saan niya tinapos ang kanyang rookie campaign bilang all-rookie second team. Pero sa kanyang sophomore season, dito magbabago ang lahat. Ang Boston Celtics at that time ay isa sa mga bottom teams ng liga. Tinapos sila ang 2006 to 2007 season na may record na 24-58. Na pinangungunahan ng kanilang all-star na si Paul Pierce. That top season, nagpa siya ang Boston Celtics na kunin ng dalawa sa pinakamalakas na player at that time. Ito ay sina Kevin Garnett at Ray Allen. Itinrade nila ang halos lahat ng player at kanilang mga asset pero nanatiling untouchable si Rajon Rondo. Kasama nga syempre si Paul Pierce. Pagkatapos nga ng isang summer, ang young rebuilding team na Boston Celtics ay naging isang championship contender. Namiss sila ang playoffs last season, pero sa 2007 to 2008 season, sila ay naging number 1 seed sa Eastern Conference kung saan sila ay may record na 66 wins. Dito nga ay naging consistent starting point guard para sa Boston Celtics si Rondo. Kasama sa starting lineup, syempre ang kanilang big three at ang shocking awful legend na si Kendrick Perkins sa sentro. Sila nga ay umararo sa playoffs kung saan nila nakaharap sa conference semifinals ang 23 years old na si LeBron James at tumagal ang series sa deciding Game 7. Pero ang pinaka-iconic sa kanilang playoff run ay noong tinalo nila sa NBA Finals ang kanilang rival na Los Angeles Lakers. Masasabi rin na dito nagkaroon ng mataas na confidence ang isang 21 years old na si Rondo dahil nga sa pagkakapanalo nila ng NBA Championship. Tinalo nila ang Lakers featuring Lamar Odom, Derek Fisher, Pau Gasol at syempre ang ating idol na si Kobe. Rest in peace Kobe. For you, Kobe. Kobe Bryant is for you. Yeah! Yeah! Woo! For you, Kobe Bryant. You're a legend. Si Rondo ay nag-average ng 9.3 points, 6.7 assists, and 3.8 rebounds sa 6 na laro noong 2008 NBA Finals. Pero ang kanyang best game ay noong Game 6 kung saan siya ay nagambag ng 21 points, 7 rebounds, 8 assists at 6 steals.
para matapos na ang serye at di na paabutin pa ng Game 7 kung saan ay home court ng Lakers. Natapos nga ang season kung saan nakuha ni Rondo ang pagiging title ng NBA champion. Dito na siya nag-improve at nakilalang isa sa mga young promising point guard ng liga sa edad na 23. Kasama niya nga dito sa listahan ay sina Derrick Rose na may edad 21 at Chris Paul na kanyang mortal na kaawin na may edad na 24. Pagkatapos nga ng 2008 NBA Finals, tinapos nila ang season at pumasok sa 2009 NBA Playoffs bilang number 2 seed sa Eastern Conference. Sila ay may 62 wins and 20 loss record. Ang number 1 seed nga noon ay ang Cleveland Cavaliers na may 66 wins and 16 losses lamang. Nakaharap niya nga ang rookie na Derrick Rose sa first round, kung saan tumagal ang serye ng Game 7. At isa nga sa dahilan ay ang pagiging injury ng kanilang perennial all-star na si Kevin Garnett dahil sa knee injury at kailangang operahan. At dahil nga sa kakulangan ng player, tinalo sila ng Dwight Howard's Orlando Magic sa conference semifinals na tumagal din ng Game 7. Sa pagpasok nga ng 2009 to 2010 NBA season, dito na nakilala bilang all-star si Rajon Rondo. Siya ay nag-average ng 13.7 points, 9.8 assists, 4.4 rebounds, at 2.3 steals per game. Siya rin ang kauna-unahang Celtics player na manguna sa steals category. Siya ay binigyan ng Boston Celtics ng 5-year extension na naghahalaga ng $55 million. Tiba-tiba. Pasok ang Boston Celtics sa 2010 NBA Playoffs. Pumasok sila bilang 4th seed. Nakaharap nila ang Cleveland Cavaliers na binibida ng MVP LeBron James at may hawak ng best record sa NBA at that time. Nilaglag nila ang Cavaliers sa Game 6 para harapin ang defending Eastern champion na Orlando Magic. At magmimisulang rematch nga dahil matatandaan sila ang naglaglag sa Boston Celtics last season. Pero di kinaya ng Orlando Magic, led by Dwight Howard, ang kompletong Boston Celtics. Kaya tinalo nila ito sa 4-2 na score. Pasok nga sa pangalawang pagkakataon si Rajon Rondo sa NBA Finals. Nagambag si Rondo ng impressive all-around stats. Siya ay nag-average sa 2010 Eastern Conference Finals ng 14.3 points, 8 assists, 3.5 rebounds, at 1.7 steals per game. Pero magsisilbing bangungot para sa Boston Celtics ang NBA Finals. Makakaharap nila ang defending champion na Los Angeles Lakers kung saan ay binibidahan ni Kobe, Pau Gasol, Andrew Bynum at ang kanilang off-season signing na si Ron Artest. Tumagal ng Game 7 ng NBA Finals at talaga din masasabing exciting ang naging NBA Finals rematch ng dalawang kupunan. 25.7 seconds lang natira sa 4th quarter at lamang ang Lakers ng 5. Nag-design nga ang Boston Celtics ng inbound play para kay Ray Allen. Pero ito ay sablay, ngunit nakuha ni Rondo ang rebound at nakashoot nga ng 3 para ibaba ang lamang ng Lakers sa Celtics ng 2. Muntikan pa nga nitong maagaw ang bola kay Kobe, pero wala na silang choice kundi ang pumaul dahil 13 segundo na lang natitira sa regulation. Naipasok nga ng Lakers ng 2 free throws at di na nakahabol pa ang Boston Celtics. Dito nakamit ng The Great Kobe Bryant ang kanyang pang-5 at panghuling championship sa NBA. Natapos nga ang season at dito din mapapansin na lumaki ang ulo ni Rajon Rondo. Sabi pa niya after the game na kung sakaling Boston Celtics ang nanalo, tiyak na siya ang finals MVP. Nagsimula nga 2010 to 2011 season kung saan ang nag-aaring Boston Celtics sa East ay magkakaroon ng matinding katunggali. Dahil ito ang taon kung saan lumipas si LeBron James at Chris Bosh para samahan si Dwayne Wade sa Miami Heat. At syempre, ang Chicago Bulls led by MVP Derrick Rose. Ang kanilang off-season move ay nung nag-sign si Shaquille O'Neal para sa kanila. Pero ang one of the greatest center of all time ay nasa twilight na ng kanyang karir dahil ito ay 39 years old na. Ito nga din ang taon kung saan magiging all-star ang Big Four. Papasok sila sa playoffs na may kartada ng top 3 sa Eastern Conference. Pero sila ay ilalaglag ng Miami Heat sa conference semifinals sa series score na 4-1. Talaga nga namang hirap ang Boston Celtics na talunin ng Miami Heat at sila din ang kanilang makakaharap sa 2012 NBA Playoffs. Pero di katulad last season, sila ay handa para bigyan ng magandang laban ng Miami Heat. Sila ay makakakuha ng 3-2 lead at ang Game 6 ay sa home court ng Boston Celtics gaganapin. Ngunit makakaharap nga nila ang naka-beast mode na LeBron at that time. Siya ay magpe-perform ng 45 points, 15 rebounds at 5 assists para pahabain ang series sa Game 7 sa score na 98-79.
Nagpatuloy nga ang series sa Game 7 pero mananatiling dominante ang Miami Heat dahil ang kanilang Big 3 ay may pinagsamang 73 points para ilaglag ang Boston Celtics sa score na 101-88. Ngunit nga nalaglag ang Boston Celtics, di na din maikakaila na ang best player ng Boston Celtics at that time ay si Rondo na. Siya ay nag-perform sa Game 7 ng triple-double na may 22 points, 14 assists at 10 rebounds. Ito rin ang season kung saan uling mapapanood ng buo ang Big 4 dahil next season lilipat ang kanilang all-star na shooting guard sa Miami Heat. Sinasabi din nila na si Rondo ang dahilan kung bakit lumipat ng team si Ray Allen at pinili pa nito sa Miami Heat para mag-join na parang inaasar si Rondo. Talaga nga naman pinasok ng malas ang Boston Celtics sa papasok na 2012 to 2013 season dahil ito rin ang season kung saan magkakaroon ng season-ending injury si Rondo. Ang kanyang injury ay tatagal hanggang susunod na season dahil ang kanyang ACL ay naputol. Dito na nga nagsimula ang downfall ng Boston Celtics. Dahil tatagal lang halos isang taon ang injury ni Rondo, dito na nga din nagpasya ang Boston Celtics para pasukin ang rebuilding phase kung saan iti-trade nila sa Brooklyn Nets ang natitira sa Big 4 na si Paul Pierce at Kevin Garnett. Nagpatuloy nga ang kanyang rehab hanggang makabalik siya sa Boston Celtics uniform sa nahuling 30 games sa 2013 to 2014 season para mag-average ng 11.7 points, 5.5 rebounds at 9.8 assists. Pinasok na nga ng Boston Celtics ang rebuild phase at itinrain nila si Rondo sa Dallas Mavericks para tulungan ang kanilang all-star na si Dirk Nowitzki para sa 2014 to 2015 NBA season. Pero ito ay magiging disaster dahil hindi magkakasundo ang kanilang coach na si Rick Carlisle at ang 29 years old na si Rondo. Sinasabi nga nila na kinamumuhian ni Rondo ang coach ng Dallas Mavericks. At ito ay lalo magiging klaro dahil sa playoffs ay dito nga magpapakita ng gagaspangan na ugali si Rondo. Ipapakita nito na wala na talaga siyang gana maglaro para sa Dallas Mavericks. Maneuver past Jason Terry. Have an opportunity to score and you give it up. Dwight Howard on the roll, who had 18 rebounds in the opener of the series, has his second tonight. Tyson also added 11 points. He played well late in the season. Oh no, for violation. Wow. Those are just too tough to give away. The wide open three. To battle. It starts right here, follow. Harden trying to get position. Of course, Rondo trying to deny. But the officials are watching all of this. They know that. So the minute you do anything that's illegal, you're going to get a call right away. And there you go. Dallas still in this contest. This contest, in spite of not shooting the basketball well, because they've rebounded well, could be a part of it because of the minute situation like you just alluded to. So he's going to have to collect himself and try and make a contribution in the second half, in my opinion. Been squared away in the arena and on the scoreboard. 4 on Rondo right now. Talaga nga namang sakit lang ng ulo ang naibigay ni Rajon Rondo sa Dallas Mavericks. Ito rin ang simula ng kanyang pagiging journeyman dahil mapupunta ito sa Sacramento Kings with DeMarcus Cousins, Chicago Bulls with Dwayne Wade and Jimmy Butler, at New Orleans Pelicans kung saan makakasama niya ulit si DeMarcus Cousins at Anthony Davis. Pero ang kanyang swerte ay di pa pala tapos dahil siya ay kukunin ng Los Angeles Lakers para maging backup point guard sa rookie na si Lonzo Ball. At ito nga rin ang taon kung saan magsasign si LeBron James para sa kanila. Talaga nga naman ang gulat ng mundo ng basketball sa papasok na 2018 to 2019 NBA season dahil nga sa nagsign sa kanila ang isa sa pinakamalakas na player sa NBA at that time. At syempre, ang veteranong si Rajon Rondo. Kasama nila dito ang mga batang player na sina Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Josh Hart, at si Lonzo Ball. Ngunit mamimiss sila ang playoffs dahil sa mga injury. Pero ang most notable na nangyari that season kay Rondo ay nung naglaban ng Lakers at Houston Rockets noong October 20, 2018. Dito nila makakatapat si James Harden at si Chris Paul. Si Rondo at si Chris Paul ay may history talaga ng alitan. Nagsimula nga ito noong 2008 dahil gusto ni Rondo na maglaro para sa Team USA. Ngunit mas pinili ng mga coaches si Chris Paul at noong 2009 kung saan inasar ni Rondo sa postgame si Chris Paul na hindi ito mananalo ng championship kahit kailan. Para nga naging sumpa ito para kay Chris Paul dahil kahit ngayon ay hindi ito nagkakampyon. Meron pa ngang meme kung saan tinatawag si Rondo sa pangalan ni Chris Paul at makikita naman na banas ito. Dahil nga ayaw niya talaga kay Chris Paul. Alright, Chris Paul, man. Chris Paul, man. What's up, man? Who? You ain't Chris Paul? Nah, who are you? Oh, you ain't Chris? Oh, you wrong first? At dumating nga ang punot dulo kung saan magpapang-abot ang dalawa. Not sure what happened. Ingram was usually
pretty mild. It's hot now. Paul punches a throw. Paul and Rondo throwing punches. Ingram comes in. He's throwing punches. Getting Paul out of it. As Mark said, when Chris Paul was over here, he said that Rondo spit on him. Natapos nga ang NBA season kung saan na-miss ng Los Angeles Lakers ang playoffs. Ngunit sa 2019 to 2020 NBA season, dito na mag-all-in ng Los Angeles Lakers dahil iti-trade nila ang mga batang player na sina Josh Hart, Brandon Ingram at Lonzo Ball at kasama na rin ang 3 first round pick para makuha ang superstar na si Anthony Davis. Nag-sign din sa kanila ang mga veteranong player na sina Dwight Howard at Danny Green na galing lang sa championship last season. Naging maganda nga ang season ng Los Angeles Lakers. Sinimula nila ang season kung saan sila ay may 17 wins at 2 losses. Pero ito rin ang season kung saan mangyayari ang di inaasahan dahil papanaw ang itinuturing na greatest Lakers of all time na si Kobe Bryant. At ito rin ang taon kung saan maapektuhan ang buong mundo dahil sa COVID-19. Marami nga ang player na magkakaroon ng COVID at that time. Kaya pinili ng commissioner na isuspende ang season at that time. Pero ipagpapatuloy ito sa Disney World Florida at tatawagin nga ito na 2020 NBA Bubble. Hinawakan ng Los Angeles Lakers ang number 1 seed sa Western Conference at umararo sa NBA Bubble Playoffs. Tinalo nila ang Portland sa first round, Houston Rockets sa Conference Semifinals. Dito ay wala na si Chris Paul dahil tinrade na ito para kay Russell Westbrook. Laking tuwa sana ni Rondo kung sakaling andun pa si Chris Paul. Denver Nuggets sa Conference Finals at Miami Heat sa NBA Finals. Dito nga ay nakuha na ni Rajon Rondo ang kanyang pangalawang NBA Championship. Ngunit pagkatapos na makuha ni Rondo ang NBA Championship, ito ay mapupunta sa Atlanta, LA Clippers at ang panghuli ay Cleveland Cavaliers. Talaga nga namang naging makulay ang karir ni Rondo sa NBA. Para sa akin nga, may tuturing na isa sa pinakamatalinong player ng ating henerasyon si Rajon Rondo. At dito na nga natin tatapusin ang video. Sana'y nagustuhan nyo. Paki-like and subscribe na rin mga idol at comment kayo kung anong gusto nyo isunod ko. Maraming salamat. Bye-bye!